Nagsimula ang pelikula sa isang desyerto na lugar kung saan makikita natin ang isang babaeng nagngangalang Maria na nagmamaneho ng kanyang sasakyan. Malapit na siyang ikasal dahil nalaman natin na ikakasal na siya pagkatapos ng isang linggo, kaya naman, siya ay patungo sa labas ng lungsod upang maghanda para sa malaking araw sa lugar ng kanyang kapatid. Mukhang hindi excited ang dalaga sa kanyang kasal dahil hindi siya makapaniwalang ikakasal siya sa loob ng isang linggo. Sa kanyang paglalakbay, nakipag-video call siya sa kapatid niyang si Ella. Sinabi sa kanya ni Ella na hindi pa siya nakakabili ng kanyang tiket sa eroplano dahil gusto niyang tiyakin na handa na talaga si Maria at masaya sa kanyang desisyon. Tumugon si Maria sa pamamagitan ng pagsasabi sa kanya na masaya siya sa isang peking boses at ibinaba ang tawag, hindi sinabi kung ano ang totoong nararamdaman niya. Habang nagmamaneho siya sa isang liblib na kalsada na malalim ang pag-iisip, lumiko siya sa isang service road mula sa pangunahing kalsada. Dumaan sa service lane ang dalaga habang nagpaplano siyang mag-shortcut patungo sa kanyang destinasyon na nagkataong sa Denver. Gayunpaman, napahinto siya sa kanyang paglalakbay nang masiraan ang kanyang sasakyan sa daan. Pagkatapos ay sinubukan niya ang kanyang makakaya upang paganahin ang makina ngunit walang silbi. Si Maria ay nag-iisa ngayon sa isang ganap na liblib na lugar at higit pa rito, wala ring signal kaya hindi siya makatawag ng tulong. Nang sinubukan niyang magbukas ng lata ng soda drink, sumabog ito at nabasa ang kanyang damit. Nagpalit siya ng damit sa likod ng kotse nang may bumulaga sa kanya. Isa itong lalaking nagngangalang Christian. Tinanong siya ng lalaki kung ano ang problema at sa kabutihang palad, nakaramdam siya ng sama ng loob para sa na-stranded na babae at agad na sinimulan ang pag-aayos ng kanyang sasakyan. Sa swerte ni Maria, alam ng lalaki ang kanyang ginagawa at matagumpay niyang naayos ang problema. Pagkatapos ay ipinakita ni Maria ang kanyang pasasalamat at ang susunod na bagay na alam natin ay aalis na siya. Iniisip mo siguro na dapat ay inalok niya ang lalaki na sumakay. Well, ito mismo ang iniisip ni Maria habang siya ay nagmamaneho palayo. Nagsimula siyang mag-isip na ang lalaki ay walang masasakyan at dahil tinulungan siya nitong ayusin ang kanyang kotse, dapat niyang suklian ito sa pamamagitan ng pagsakay sa kanya. Inalok niya siya na sumakay at habang nasa daan ang dalawa, nalaman natin na hindi alam ni Christian ang konsepto ng pagiging tahimik. Nagsimula siyang makipag-usap at sinusubukan ang kanyang makakaya upang mapabilib si Maria habang sinusubukan niyang kausapin ang kanyang sarili. Sa puntong ito ay nagsimula siyang kumilos ng kakaiba, sinasabi niya kung paano sila pinagtagpo ng tadhana, at sadya itong nangyari ng ganito. Hindi nagtagal, nalaman natin na ang taong ito ay isang ganap na perv habang nagsisimula siyang magsabi ng mga bagay na talagang hindi na angkop sa kanya. Nang mapuno na si Maria sa kanyang kalokohan, itinigil niya ang sasakyan at hiniling na lumabas ang lalaki. Si Christian gayunpaman ay hindi isang masunurin, hindi siya sumakay sa kotse para umalis ng ganoon kadali. Wala nang choice ngayon si Maria kundi ang magmaneho at habang nag-iisip siya ng paraan para mailigtas ang kanyang buhay at mawala ang perv, napansin niyang hindi suot ni Christian ang kanyang seatbelt. Pagkatapos ay pinabilis niya ang kotse hanggat maaari at bumangga sa isang guardrail malapit sa isang kurbada. Bumagsak ang sasakyan at ang sumunod na makikita natin, si Maria ay nakabitin ng patiwarik sa kanyang sasakyan. Nang subukan niyang umalis dito, nalaman niyang na-stuck pala ang paa niya sa upuan at hindi siya makagalaw. Dahil walang suot na seatbelt si Christian, tumapon siya palabas ng sasakyan, nakahiga at walang malay. Siya ay sugatan ngunit hindi kasing tindi ni Maria at ang lalaki sa katunayan ay nasa mas magandang kondisyon kaysa sa kanya. Naging malinaw ito nang ang lalaki ay nagising, lumakad patungo kay Maria at napansin na si Maria ay na-stuck ang kanyang binti. Pagkatapos ay sinabi niya na bahala na siya sa sarili niya bago niya iniwan ang kawawang dalaga na nakabaligtad sa kanyang sasakyan upang mamatay. Wala nang choice si Maria kundi sumigaw para humingi ng tulong at makikita natin na may malapit na ilog. Lumalalim na ang gabi ngunit walang tumulong sa kanya at matagal na siyang nasa ganoong kalagayan. Habang dumidilim ang gabi, lumalamig na rin at humihirap na rin ang kalagayan niya ngayon. Si Maria ay tumingin sa paligid at nakita ang ilan sa kanyang mga damit sa kanyang sasakyan at kahit papaano ay naisuot ito. Sa swerte niya, may natitira pang baterya ang sasakyan, kaya binuksan niya ang heater. Ang masamang bagay gayunpaman ay hindi lamang ang lamig ang problema doon. Siya ay na-stuck sa gitna ng tila isang lugar na malapit sa isang kagubatan at mayroong mga ligaw na hayop doon. Agad niyang binuksan ang headlight ng kanyang sasakyan para matakot sila at gumana ito. Himala, nakaligtas siya sa brutal na gabi. Habang papasikat na ang araw, nakastuck pa rin si Maria at nahihirapan siya dahil kaunti na lang ang tubig niya at wala nang makain.
Lumipas ang buong araw, walang tumulong sa kawawang babae, nakastak pa rin ito sa kanyang sasakyan at nakabitin na nakabaligtad. Kinaumagahan, nandoon pa rin siya, lumilingon sa paligid ngunit wala ni isang sinag ng pag-asa. Si Maria ay nasa masamang kalagayan ngayon, at upang magdagdag ng insulto ang pinsala, lumitaw si Christian, siya ay mukhang masaya at malusog. Higit pa riyan, nasa mukha niya ang kasiyahang iyon at hindi nahihiya sa pag-amin na nasasarapan siya sa bawat paghihirap ni Maria. Bumalik siya para pahirapan ang kanyang isip habang kumakain at umiinom sa harap niya. Ang perv pagkatapos ay nagsabi sa kanya muli tungkol sa kung paano ang kapalaran ay isang nakakatawang bagay. Habang nakaupo doon si Christian na tinatamasa ang kanyang sakit at paghihirap, sinabi niya sa kanya na nakahanap siya ng isang cabin. Ito ay walang laman sa ngayon ngunit sa palagay niya ay may isang pamilya na nakatira doon at ang pamilya ay wala sa bahay. Nakikita rin ni Christian na hindi na magtatagal si Maria dahil baka hindi na siya makaligtas sa isa pang gabi. Sa pag-asang iyon, umalis siya doon habang sumisigaw si Maria at humihingi ng tulong. Pagsapit ng ikatlong gabi, madilim doon at sa swerte niya, nakahanap si Maria ng lighter sa kanyang sasakyan. Gumawa siya ng apoy upang magkaroon ng kaunting liwanag at posibleng init sa nakamamatay na malamig na gabi. Pagkatapos ay nakatulog si Maria, ngunit hindi nagtagal, ginising siya ng isang pamilya ng mga daga na tila natutuwa sa kanyang katawan. Punong-puno na si Maria sa lahat ng nangyayari at siya ay naging agresibo at ibinuhos niya ang huling lakas niya sa pagpatay sa isang daga. Matapos itong pag-isipan, napagtanto niyang ang pagbisita ng mga daga ay hindi naging masama para sa kanya dahil nakakuha siya ng makakain. Kinaumagahan, nagising si Maria nang tumunog ang kanyang cellphone. Ito ang pinakamagandang bagay na maaaring nangyari sa kanya sa kasalukuyang mga pangyayari at ang tanging nasa isip niya ay pag-asa. Gayunpaman, bago pa man niya magawang tumawag sa cellphone, muling lumitaw si Christian at sa sandaling makita ni Maria si Christian doon, agad niyang itinago ang kanyang cellphone. Si Christian ay muling nagsimulang sabihin sa kanya ang tungkol sa cabin na iyon at ang pamilya na nakatira sa cabin ay bumalik. Pagkatapos ay ibinunyag niya na ikinulong niya sila sa sarili nilang cabin at sinabi sa kanya na hindi niya kailangang matakot sa kanya at tutulungan na niya itong makaalis dito. Ang unang ginawa ni Christian ay inagaw sa kanya ang kanyang cellphone nang mapansin nitong itinatago niya ito sa kanya. Pagkatapos ay binigyan niya siya ng metal saw. Noong una, sinabi ni Maria sa kanya na hindi niya magagamit ang metal saw upang maputol ang pinto at sinabi ni Christian na siya ay tama. Dahil hindi iyon ang inaasahan niya dahil binigay lang niya ang metal saw para maputol niya ang paa niya upang makalaya. Idinagdag niya na ito lang ang tanging pagpipilian niya at kung hindi niya ito magagawa sa lalong madaling panahon, maaari siyang mamatay dito. Pagkatapos nito, iniwan na naman niya itong mag-isa. Nasa kamay na ni Maria iyon at iniisip niya kung ano ang sinabi sa kanya ni Christian ngunit nauwi sa pagsigaw sa pagkadismaya. Lumalalim na ang gabi at nagsimulang mauhaw si Maria dahil medyo matagal na siyang walang iniinom. Maaring pinakinggan ng Diyos ang kanyang mga pagsusumamo nang biglang umulan, malakas ang ulan, kaya hindi siya mamamatay sa uhaw. Nang binuksan niya ang radyo, nalaman niyang binabaha ang mga kalsada dahil sa bagyo at ang mga tao ay lumilipat sa maliliit na kalsada dahil ang mga pangunahing kalsada ay binabaha. Maya-maya pa, may humantong sasakyan sa kanya, na labis niyang ikinadismaya, ito pala ang bangungot niya na si Christian. Habang siya ay naglalakad, si Maria ay gumawa ng isang plano, kung saan siya ay naglagay ng dugo ng patay na daga sa kanyang paa at nagpanggap na patay na. Nagpanggap siyang namatay habang sinusubukan niyang putulin ang kanyang paa. Lumapit si Christian para tingnan siya gamit ang kanyang flashlight. Gayunpaman, nang makalapit na siya ng sapat, nagtagumpay si Maria sa pagsaksak sa kanya, inagaw ang kanyang susi ng kotse, at agad na nilock ang kanyang sasakyan. Pagkatapos nito, itinapon niya ang susi sa kalaliman ng gabi kung saan hindi na niya ito mahahanap. Ngayon, ang nasa isip niya ay baka may dumaan at mapansin nila ang sasakyan niya na nakahinto doon. Hindi nagtagal, may dumating na sasakyan at ito pala ay kotse ng pulis. Nang lumabas ang opisyal sa kotse, sumigaw si Maria na sinusubukan makuha ang atensyon ng pulis. Ngunit dahil sa maingay talaga ng bagyo, natabunan ng kulog ang boses ni Maria. Sa kabilang banda, si Christian ay patuloy na nagpapanggap na isang inosenteng tao na nagkataong nasiraan sa gitna ng bagyo at hiniling sa opisyal na ihatid siya sa kalapit na cabin. Patuloy na sumisigaw si Maria ngunit wala nang makakarinig sa kanyang mga sigaw. Nagsimula na niyang maramdaman na kung hindi siya makakaalis doon sa lalong madaling panahon, hindi siya makakalabas at nagsimulang pag-isipan ang sinabi ni Christian. Habang sinusubukan niyang humanap ng lakas ng loob na gawin iyon, sinabi niyang sapat na at sinimulan niyang putulin ang kanyang binti,
Ngunit bahagya lang siyang nakagawa ng mababaw na hiwa bago nagsimulang gumalaw ang kanyang sasakyan dahil sa baha. Nang ang sasakyan ay nagsimulang mahulog, ang pinto ng kanyang sasakyan ay nabuksan at siya ay nakalaya. Ngayon, kailangan niya ng tulong medikal at higit pa doon, kailangan niyang makaalis sa lugar na iyon. Nang makarating si Maria sa gilid ng ilog, nagsimula siyang maglakad palayo doon. Hindi kalayuan sa ilog, nakita niya ang isang cabin at may narinig siyang sumisigaw doon. Ito ay nagudyok sa kanya na lumipat ng mabilis patungo sa bahay, nang ang stick na hawak niya ay nag-trigger ng isang bear trap na nakalagay sa lupa. Sa sandaling ito, nagsimula siyang mag-isip tungkol sa sinabi sa kanya ni Christian. Alam na ngayon ni Maria na marahil ay nandoon si Christian at sa posibilidad na iyon, nagsimula siyang maglakad sa paligid ng cabin. Dito nasaksihan ni Maria na pinatay ni Christian ang pulis na tumulong sa kanya noon at kinuhang hostage ang kanilang anak na babae na nagngangalang Katie. Tahimik siyang pumasok sa loob ng cabin, kung saan nakita niyang pinatay rin ni Christian ang mga may-ari ng bahay at kinuha niya ang baril ng pulis. Nagawa ni Maria na pumasok at sinubukan palayain ang dalaga, habang sinusuot ni Christian ang uniforme ng pulis marahil para sa kanyang paparating na masamang plano. Hindi nagtagal, narinig ni Maria ang mga yapak ni Christian na papalapit at nagtago kaagad bago lumitaw ang psycho guy. Itinutok sa kanya ni Maria ang baril at sinabi sa kanya na babarilin niya siya kapag gumalaw siya. Sinalakay ni Christian si Maria at kasabay nito, sinabihan ni Maria si Katie na tumakas. Nagpupumiglas siya kay Christian at hindi nagtagal, nakalayo na siya. Pagpasok ni Christian sa kwarto upang hanapin siya, wala na si Maria doon. Kalaunan ay natalo siya ni Maria sa pamamagitan ng pagtulak sa kanya palabas ng balcony. Nahulog siya at nawasak ang kanyang binti sa isang bear trap. Si Maria pagkatapos ay nagpasuray-suray pababa kasama si Katie at ibinigay sa kanya ang kanyang kutsilyo. Siya ay nagpatuloy upang sabihin sa kanya na bibigyan niya siya ng parehong pagkakataon na ibinigay niya sa kanya. Tungkol naman sa kapalaran, sinabi sa kanya ni Maria na marahil ay tama siya, siguro ay ito talaga ang mangyayari sa una pa lang nilang pagkikita. Nagtatapos ang pelikula sa paghihirap ni Christian sa kanyang sugat habang pinag-iisipan ang sinabi ni Maria. Sa kabilang banda, sina Maria at Katie ay bumaba sa kalsada upang maghanap ng tulong. Dito na nagtatapos ang kwento. Sana ay nagustuhan nyo. Mag-subscribe na kung hindi ka pa nakasubscribe. Pindutin na rin ang notification bell at like button upang matulungan ang channel, and leave a comment down below. And as always, thank you for watching.